kabataan. You are so nice to us. I made a lot of exercises and make my body stronger and stronger every day. Pagmamaneho, pagpunta sa palengke, pagsusuot ng medyas at sapatos, gagawa ko ng lahat yon. Mula hingal ko, medyo nabawasan na at kontrolado na. Ngayon nga, nadagdagan trabaho ko. Nagluluto na ako. Pamamasyal, kailangan may alalay pa. Ngayon naman, hinahanap naman ako ng mga anak ko dahil matagal na ako hindi nakakauwi. Saan daw ako nakarating? Ako na lang mag-isa, totoo. Dati itong pagsasalita akong ganito, hinihingal na ako eh. Pero ngayon nakakapagsalita na ako ng diretso. Ang mamalingke, ang magluto, ako na ang naglalaba ngayon sa amin. Hindi ako nakakalakad kung walang nag-aakay sa akin, lalo na dun sa Canada. Nakakalakad na ako ng medyo malayo-layo. Hindi katulad doon na kunting lakad lang, humihingal na ako. Nahirapan na akong huminga. Dati hindi ko kaya kamutin yung bato ko, ngayon kayang-kaya na. Lumakas yung katawan ko, sa totoo lang. Hindi po ako makapagsalita, konting salita ko lang hinihingal na ako. Lalo na pag may nalaglag, hindi ko po kayang pulutin yan. Dahil po nahihilo ako. Ngayon po ay sasabi kong malakas na ako pero hindi pa talaga totally 100%. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Dati, takot akong maglakad na walang kasama. Takot akong maiwan. Ay, natuto ang mag-isang maglakad. Lumakas sa loob ko. Dati, pari ako mabalungkot pagka nasa amin ako eh. Buwan na mapunta ko dito sa rehab. Karoon nga ako ng balik-bagang pag-asa. Andito ako at bumabalik-balik ko. Nakakaramdam ako ng pagbabago sa sarili ko. Sa sarili because of my kalusugan, yung health. Pangalawa, I like the place because I like the people. A-assist dito sa loob. Nakikita ko rin na nag-i-enjoy itong mga kasamahan ko. Ako naman nag-i-enjoy din, no? Yung nagkakaroon ako ng sabi ko bagong kaibigan. Kaya happy po kami dito sa pulmonary rehab. Kahit anong sabihin po, talagang happy kami po rito para kami nagkakasama. Walang mayaman, walang mahirap. Sama-sama po talaga kami rito. Dito ko po natin ang magkakapamilya. Iisa lang ang buhay na kung saan ibinigay ng Panginoon na kailangan nating galangin, mahalin, respeto. Kung tayo nagkamali noon sa mga kabataan natin, kaya nagkaroon tayo ng sakit, ngayon, ito naman yung pagkakataon na kailangan bigyan natin naman ng buhay, ang isang buhay na ipinagkaloob na ating Panginoon. Salamat.